Tayo po lahat ay manalangin, minamahal sa oras nito at ang mahal na Panginoon maglingis po sa kanyang dakil at mapagpalang salita. Let us pray. Hallelujah. Mapagpalang Diyos sa namin sa langit, makapangyarihan sa lahat. Diyos na dakila, Diyos na buhay, Diyos na mapagpala, sa matamis at makapangyarihan mong pangalan, Kristo Jesus. Sa iyong pangalan, tunay na kami umaasa at nagtitiwala. Because your name is above in every other name, there is Jesus. There is power, there is hope, there is healing, salvation, redemption in Thy name. We believe in Thee, we trust in Thee. Leading prayer for our beloved Honorable Pastor, Lord, have mercy upon us, there is Jesus. Have mercy upon us, there is Lord. Dalangin namin ang gabay at patnubay, mahal na Panginoon. I anoint Thy words, there is Lord. Put Thy words in my mouth. In the mighty name of Jesus, sama-sama naming sinasaway, ginagapos, mahal na Panginoon, lahat ng demonyong hadlang sa aming paikinig, cast out right now, and bind the power of darkness, in the mighty name of Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Minamahal, malakas na palakpak para sa ating buhay ni Diyos. At luwalhatiin po, minamahal ang dakila at banal na pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. All the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to our Jesus Christ, our dearest Savior. And I give double honor and respect to our dearly beloved and honorable Pastor, beloved Evangelist Wildy Strad Almeida, the time prophet of our loving God, the man of God, and we always cherish the loving memories and blessed teachings, golden teachings of our dearly beloved assistant pastor, our beloved children, whole blessed Almeida family, sa mga anak at manugang ng ating malapastor, all beloved co-workers, beloved co-preachers, at sampu sa mga katuwang sa banal na ubasan ng ating mahal na Panginoong Hesus, sa lahat ng ating mag-awit, ating beloved musician, at sa lahat ng ating minamahal at mga ginigiling po nating mga kapatiran na narito sa dakong ito, mga minamahal, ay magandang hapon na po, minamahal sa inyo pong lahat. Amen. Kagalakan po namin ang makasama kayo sa araw na ito, makita kayo sa araw na ito, mga minamahal, at salamat sa pag-iingat, salamat sa proteksyon ng ating mahal na Panginoon. Mula po sa inyong mga sarili at kanya-kanyang mga tahanan, kayo po ay payapa at ligtas na karating sa lugar nito upang sama-sama nating papurihan ang mahal na Panginoon. Amen. Sama-sama nating pasalamatan ang ating buhay ni Diyos at luwalhatiin po ang kanyang dakila at banal na pangalan. Ito po ang ating buong katungkulan, mga minamahal, bilang ganti sa lahat ng kabutihan na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay paglilingkuran natin ng Panginoon ng buong puso, ng buong isip, ng buong lakas at buong kaluluwa. Amen? Pupurihin natin ang Panginoon habang tayo po ay may buhay, habang tayo po ay may lakas, habang tayo po ay may hininga, habang tayo po ay may tinig hanggang sa huling pintig, hanggang sa huling tibok ng ating puso, ay iaalay natin ang ating buhay para paglingkuran at pasalamatan ng ating mabait na Diyos, ang ating tapat na Diyos. Amen? At happy viewing din po, mga minamahal, sa lahat ng ating beloved webcast viewers, mga minamahal around the globe, sa iba't ibang panig ng bansa na patuloy pong sumusubaybay at umaantabay sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon dito po sa dako ng Zamboanga Peninsula. Mga minamahal, salamat sa ating mahal na Panginoon na tayo po ay patuloy na binibigyan ng Panginoon ng balayang panahon para paglingkuran ang ating mahal na Panginoong Hesus. Sapagkat alam po ninyo, minamahal, darating po ang panahon na ipagbabawal ang ganitong mga pagkakatipon. Amen? Maging ang pagbabasa ng Biblia, pagdala ng Biblia, yung ganitong mga gawain ay ipagbabawal, mga minamahal, maging ang mga salita patungkol sa ating mahal na Panginoon, darating ang panahon na ito po ay ipagbabawal. Hindi po tayo magiging malaya kagaya ng kalayaan na ating natatamo ngayon. Kaya habang may panahon pa, amen, habang malaya pa nating purihin at paglingkuran ng Panginoon ng katulad nitong paglilingkod, ay samantalahin po natin ang panahon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Naalala po natin nung nagkaroon po ng COVID-19, mga minamahal, talagang grabe po yung restriction ng government at ipinagbawal, mga minamahal, ang mga pagkakatipon, ganitong uri ng mga gathering ay ipinagbabawal, mga minamahal. Kung ipahintulot man ay meron pong mga minamahal restriction ng government. Pero salamat sa ating mahal na Panginoon dahil talagang nangamba po tayo, mga minamahal. Amen.
Nangamba po tayo dahil akala natin ay tuloy-tuloy na po, mga minamahal, ang ganitong restriction ng government dahil para sa atin, napakahirap, mga minamahal, ang hindi tayo makapagsamba. Tayo po ay nanonood na lamang sa ating pong mga minamahal live webcast, although na kapag tayo po ay nasa bahay natin, divided po, mga minamahal, yung ating worship, hindi po tayo makapag-focus. Hindi po tayo makapag-concentrate, mga minamahal. Iba po yung, mga minamahal, tayo po ay dumadalo sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung point ko po, mga minamahal, ay kagaya ng sinabi ko kanina, pahalagahan natin yung malayang pagkakataon na ibinigay sa atin ng ating mahal na Panginoon, na habang malaya tayong nakakapagsamba, sambahin natin ang Panginoon sa Espiritu at sa katotohanan. Ating pong ihanda ang ating pong mga ballpen, ating pong mga papel, ating pong mga Biblia, mga minamahal, lalo tigit sa lahat, ihanda po natin ang ating sarili, and let's talk about the topic, serve the Lord patiently. Serve the Lord patiently. Sa Tagalog ay paglingkuran natin ang Panginoon na mayroong pagtitiis. Everybody shout, praise the Lord. Sapagkat napakahalaga na tayo po ay matutong magtiis, mga minamahal, habang tayo po ay naghihintay sa araw ng pagdating ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat sabi ng Biblia, he that shall endure till the end, the same shall be saved. Ang sino mang mga minamahal magtiis, amen, he that endure till the end, same shall be saved, the same shall be saved. Ang sino mang magtiis hanggang sa wakas, siya lamang po ay maliligtas. Amen? So ibig sabihin, yung kaligtasan natin ay nakadepende sa haba ng ating pagtitiis. Everybody shout, praise the Lord. Sa haba po ng ating pagtitiis. Kaya nga po, palagi nating ipag-pray sa mahal na Panginoon na bigyan tayo ng espiritong matiisin sa lahat ng bagay para ma-overcome natin yung mga pagsubok na ating kinakaharap. Ma-overcome natin yung mga pag-uusig na gawa ng kaaway. Sapagkat kung wala po ang pagtitiis, ay hindi po tayo makapagpatuloy hanggang sa wakas. At kapag hindi tayo makapagpatuloy hanggang sa wakas, mga minamahal, hindi tayo maliligtas. Everybody shout, praise the Lord. Means to say, ang ating kaligtasan ay nakadepende sa haba ng ating pagtitiis. Maraming mga kapatiran ang sumuko na. Maraming mga kapatiran ang tumalikod na. Maraming kapatiran ang umayaw na sa paglilingkod. Maraming mga kapatiran ang huminto na, mga minamahal, sa pagganap sa kanilang tungkulin para ipagtrabaho ang kanilang kaligtasan. Sapagkat sabi ng Biblia, we need to work out our own salvation. Because salvation is individual. Kailangan natin ipagtrabaho ang ating kaligtasan. Marami ng mga kapatiran ang tumigil na sa pagtatrabaho para sa kanilang kaligtasan. Mapalad tayo. Amen? Mapalad tayo dahil hanggang ngayon, nandito pa rin tayo, mga minamahal, ipinagtatrabaho ng buong galak. Ipinagtatrabaho ng buong sikap. Amen? Ipinagtatrabaho ng buong katapatan ang ating kaligtasan dahil gusto natin ng langit. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Wala tayo dito ngayon kung ayaw natin ng langit. Hindi tayo maglilingkod kung ayaw natin ng langit. Hindi tayo sasamba sa Panginoon. Hindi natin haharapin ang maraming pagsubok. Hindi tayo makikipagbata sa maraming pagsubok kung hindi natin gusto ng langit. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Kung tayo ang tatanungin, gusto natin ng langit. Pero ang sabi ng banal na Biblia, he that endure till the end, the same shall be saved. Siya lamang po ang maliligtas. So kailangan natin ng endurance, kailangan natin ng patience, kailangan natin ng pagtitiis. Ang sabi rito, mga minamahal, ng ating pinag-aaralan, one of the very important virtue of a Christian is patient. Napaka-importante na matuto tayong magtiis. Isa po sa mga minamahal, importanteng katangian ng anak ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahalang matuto po tayong magtiis, mga minamahal, sa mga pagsubok, sa mga suliranin, sa mga kahirapan, minamahal na ating kinakaharap. Malakas na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi rito, patient, mga minamahal, is not easily provoked. Mga minamahal, isang definition ng word na patient, mga minamahal,
patient is not easily provoked. Yung tao na merong pagpipigil sa kanyang sarili ay hindi po madaling magalit. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Siguro, nagagalit siya, pero hindi mabilis magalit. Iba kasi yung tao na mabilis magalit, konting problema lang, nagagalit agad. Konting suliranin lang, nagagalit agad. Konting salita lang, nagagalit agad. That is provocable spirit. Ang uring espiritu na yan ay espiritu ni Moses sa kanyang kapanahunan. Si Moses, meron po siyang provocable spirit. Madali po siyang ma-provoke. Madali pong uminit ang kanyang ulo. Isa po yan sa attitude na dapat nating ipag-pray na, Lord, wag mong hayaan na kami magkaroon ng provocable spirit. Wag mong hayaan, Panginoon, na mabilis kaming magalit. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Dahil kapag mabilis tayong magalit, mabilis tayong magkasala. Tama po ba? Dahil kapag hindi natin mapigilan ang ating sarili, mga minamahal, magagalit tayo. At kapag magalit tayo, madali tayong makasala. Kaya nga ang sabi ng Biblia, patient, mga minamahal, is not easily to provoke. Hindi po madaling magalit. Kapag may patient ka, may pagtitiis ka sa sarili mo, mga minamahal, mahaba ang iyong PC, mahaba ang iyong pasensya, amen, hindi ka madaling magalit. May katiyakan na makapasok ka sa pangako ng ating mahal na Panginoon. Dahil si Moses, hindi po siya nakapasok sa promised land dahil meron siyang provocable spirit. Amen? Ang sabi ng mahal na Panginoon sa kanya, Moses, kausapin mo ang bato because at that time, ang bansa ng Israel ay nakakaranas ng matinding pagkauhaw at matinding pagkagutom. Unang-una ang kanilang pagkauhaw. Kini-question nila si Moses, Moses, kaya mo ba kami dinala dito sa wilderness para patayin kami sa uhaw? Mas mainam pa sa Ehipto dahil doon hindi kami nauuhaw. Doon hindi kami nagugutom. Kini-question nila si Moses. Everybody shout, praise the Lord. Ito po yung mga taong kulang ng pagtitiis. Ang gusto lang nila ay puro blessing, puro pagpapala. Ang gusto lang nila ay maayos na kalagayan. Ang gusto lang nila ay komportabling kalagayan. Pero pag ginugutom na, nauuhaw na, mga minamahal, nasa gitna ng pagsubok, nasa gitna ng kahirapan, puro reklamo na ang lumalabas sa kanilang mga labi. Amen? Which is, mga minamahal, ayaw ng Diyos na tayo po ay nagrereklamo. Amen? Kahit ano man ang estado natin sa paglilingkod, manggagawa ka, mangangaral ka, mga minamahal, ordinaryo kang kapatiran, mag-aawit ka, ano man ang tungkulin mo sa iglesia, ayaw ng Panginoon na tayo po ay palaging nagrereklamo. Mailap ang pagpapala kapag palagi kang reklamo ng reklamo. Amen? Punong-puno ka ng komentaryo, punong-puno ka ng criticism. Amen? Tuwang-tuwa ka mag-criticize, tuwang-tuwa ka mag-komentaryo, tuwang-tuwa ka magreklamo. Hindi po dyan nalulugod ang Panginoon. Nagigrieve ang Holy Spirit, mga minamahal. Amen? Mailap ang pagpapala sa Kristiyanong reklamo ng reklamo. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Ayaw ng Diyos na reklamador tayo. Ang gusto ng Panginoon, meron o wala, marunong tayong magpasalamat. Meron o wala, praise the Lord pa rin. Meron o wala, galak pa rin nating pinaglilingkuran ang ating pinakamamahal na Panginoon. Marunong tayong magpasalamat kahit wala. Marunong tayong magpasalamat kahit nasa hirap tayo. Marunong tayong magpasalamat kahit nasa trials tayo. Magpapasalamat lang ba tayo kapag puro pagpapala ang ating tinatanggap? Kapag tinatrials na tayo, magrereklamo na tayo? Hindi po. Sabi ng Biblia, maging pagpapala man ng pagsubok, matuto tayong magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Yun po ang totoong Kristiyano. Yun po ang tunay na Kristiyano. Yun po yung mga Kristiyanong nagkakaedad na, nagkakaroon na ng gulang sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Si Moses, hindi siya nakapasok sa promised land. Dahil ang utos ng Panginoon sa kanya, kausapin lang ang bato at ang bato ay maglalabas ng tubig upang maibsan mga minamahalang lipi ni Israel. Anong ginawa ni Moses? Dahil siya po'y napuprovoke na dahil ang mga Israelita, reklamo dito, reklamo doon, mga minamahal, puro komentaryo, puro criticism. Sino nga ba naman ang hindi mapuprovoke? Amen. Sino nga ba naman ang leader na hindi mapuprovoke?
criticism dito, komentaryo dito, reklamo doon. Sinong leader ang hindi mapuprovoke? Amen? Instead, tutulong na lang sa gawain. Instead, susuporta na lang sa gawain. Magrereklamo. Hindi na nga tumutulong, nagkikriticize pa. Hindi na nga nakakatulong, nagkukomentaryo pa. Amen? So si Moses, napuprovoke, mga minamahal. Amen? Hindi po naging blessing sa bansa ng Israel nang si Moses ay naprovoke. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Nagalit si Moses at dahil sa galit ni Moses, instead na kausapin niya ang bato, ang kanyang ginawa ay hinampas niya ang bato, mga minamahal, ng 3 beses. Totoo, lumabas ang tubig, pero ang mahal na Panginoon hindi nalugod sa ating minamahal na propeta, ni Propeta Moses, mga minamahal, dahil hindi siya sumunod doon sa direktang instruction ng ating mahal na Panginoon. Instead na kausapin ang bato, mga minamahal, hinampas niya ang bato. Totoo, lumabas ang tubig, pero hindi natuwa ang Panginoon kay Moses. One of the reason why Moses entered not into the promised land, mga minamahal, because of his provocable spirit. Hindi po natuwa ang mahal na Panginoon. Kaya yung word na patient, mga minamahal, is not easily to provoke. Pangalawa, mga minamahal, patient is always calm in the time of trials, difficulties. Hindi po, mga minamahal, yung tinatawag na pagpipigil, pagtitiis, mga minamahal, ay palaging kalmado. Amen? Amen. Hindi nagpapanik. Everybody shout, praise the Lord. Palaging kalmado. Kapag may patient ka, palagi kang kalmado, mga minamahal, in the time of trials, in the time of troubles, in the time of hardship, in the time of difficulties, sa panahon ng kahirapan, sa panahon ng problema, sa panahon ng pagsubok, sa panahon ng pag-uusig, sa panahon ng kawalan, sa panahon ng karamdaman, sa panahon ng pagkagutom. Amen? Kalmado ka lang. Everybody shout, praise the Lord. Hindi ka nagpapanik. Amen? Amen. Dahil kapag ang Kristiyano nagpapanik, nawawala siya sa focus. Palakpakan natin ang mahal ng Panginoon. Naniniwala kayo? Na kapag ang Kristiyano mawala sa panik, nawawala siya sa focus. Si Peter, ang sabi ng mahal na Panginoon, sabi niya, Lord, ikaw ba yan? Dahil nakita nilang mahal na Panginoon sa malayo, ang akala nilang Panginoon ay multo. Sabi ng Panginoon, hindi ako multo, ako si Jesus. Sabi niya, Panginoon, kung papahintulutan mo, ako ibababa dito sa sakyan at ako ilalakad patungo sa iyo. Amen? Sabi ng Panginoon, sige, bumaba ka at ikaw ay pumarito. Lumakad si Pedro sa ibabaw ng dagat. Nakalakad si Pedro sa ibabaw ng dagat. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Nag-iisang apostoles na nakalakad sa ibabaw ng dagat. That is because of his faith, mga minamahal. Si Pedro nakalakad sa ibabaw ng dagat dahil yun sa kanyang pananampalataya, dahil yun sa kanyang pagtitiwala at pananalig sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nung siya po ay nakalakad na sa ibabaw ng dagat, patungo na siya sa ating mahal na Panginoon, may nakita siyang malaking alon, may nakita siyang ihip ng hangin. At dahil sa malaking alon at ihip ng hangin, mga minamahal, nagpanik si Moses. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. At nang dahil sa pagpanik ni Moses, hindi po siya naging kalmado sa gitna ng unos. Hindi po siya naging kalmado sa gitna ng hangin, sa gitna ng bagyo. Bago siya po ay nagpanik, nataranta po siya, mga minamahal. Instead na, mga minamahal, makipagrelasyon siya sa Panginoon, tumawag siya sa Panginoon, magtiwala siya sa Diyos, upang siya manatiling, mga minamahal, lumalakad sa ibabaw ng dagat, ngunit nang dahil sa kanyang pagpanik, lumubog siya unti-unti, mga minamahal ko, sa dagat. Amen? Dahil hindi po siya naging kalmado. So ang sabi ng Biblia, mga minamahal, patient, always calm in the time of trials, difficulties. Yun po ang Kristiyanong marunong magtiis. Palagi tayong kalmado. Amen? Yung aking beloved father, talagang na-amaze ako sa kanya dahil before kami nag-start, humawak ng gawain, mga minamahal, ang aking beloved father, ang pinagkatiwalaan ng ating dearly beloved honorable pastor na humawak ng gawain sa dako ng Dulag at sa dako ng Tacloban. Amen? Nakikita ko sa aking beloved father, kahit gaano kabigat ang problema, kalmadong-kalmado siya. Amen? Dahil sabi niya, let your problem you. Hayaan mo daw ang problema mo mamroblema sa iyo. Dahil totoo nga naman, kung mamroblema ka sa problema mo, makakatulong? Problemahin mo yung problema mo, makakatulong?
Makakabuti kung problemahin mo yung problema mo, hindi po makakatulong. Everybody shout, praise the Lord. Pero kapag ang problema mo, ibigay mo sa ating mahal na Panginoon, itiwala mo sa Diyos ang lahat ng iyong kabalisaan. Sabi ng banal na Biblia, kapag ilagak mo sa Panginoon ang lahat ng iyong kabalisaan, ang Panginoon ay Diyos na totoong nagmamalasakit sa iyo. Cast all your cares upon Him because He cares. Ibigay mo lahat ng kabalisaan mo sa ating mahal na Panginoon. Amen? May mga Kristiyanong, mga minamahal, kapag may problema, Lord, ikaw na po ang bahala sa problema ko. Pero maya-maya, mga minamahal, naka-500 na. Amen? Ibinigay yung problema, pero maya-maya naka-500 na. Namumroblema uli. Kapag ibinigay mo na ang problema mo sa ating mahal na Panginoon, hayaan mo na ang Diyos maglutas sa iyong problema na kinakaharap. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Bakit? Ang sabi ng Biblia, ang Diyos ay totoong nagmamalasakit sa atin. Kung nagmamalasakit sa iyo ang tatay mo, lalo't higit ang Panginoon. Kung nagmamalasakit sa iyo ang mga anak mo, lalo't higit ang Panginoon. Kung nagmamalasakit sa iyo ang magulang mo, ang kapatid mo, nagmamalasakit sa iyo ang mga mahal mo sa buhay, lalo't higit na nagmamalasakit ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Ang pangatlong sabi rito, mga minamahal, patient, mga minamahal, without getting upset, even the situation are complicated. Yung taong matiisin daw po, ay hindi po nababalisa. Mga minamahal, kagaya ng sinabi ko kanina, kalmado lang ang Kristiyano. Kapag ikaw ay mahaba ang pasensya, nagtitiwala ka sa Diyos, umaasa ka sa Diyos, mga minamahal, kahit gaano kalaki ang problema, kalmadong-kalmado ang anak ng Diyos. Hindi po tayo nababalisa. Even the situation are so complicated, hindi po tayo, mga minamahal, na upset. Hindi po tayo nababahala. Hindi po tayo nababalisa. Dahil alam natin, mga minamahal, na ang Diyos natin ay buhay at makapangyarihan na handang maglutas ng ating mga problema. Number 4, mga minamahal, hastily not in every decision. Yung tao na merong pagpipigil, pagtitiis sa kanyang sarili, hindi nagdidesisyon ng agad-agad, pinag-iisipan. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Pinag-iisipan, idinadaan sa tamang timing, mga minamahal, hindi yun agad-agad nagdidesisyon tayo kung ano ang dapat nakalutasan ng ating mga problema. Dinadaan pa natin sa prayer, idinadaan natin sa pananalangin, idinadaan natin sa pakikipag-ugnay sa ating mahal na Panginoon. Sapagkat sabi ng Biblia, in all thy ways acknowledge Him. Amen? Amen? He shall direct thy path. Kapag ating ina-acknowledge sa Panginoon ang lahat ng mga problema at mga suliranin na ating kinakaharap, ituturo sa atin ng Panginoon ang mga bagay na ating dapat gawin. Unang talata, mga minamahal, unang teksto, from the book of James chapter 5, verse 7, after verse 8. Amen. From the book of James chapter 5, verses 7 and 8. Be patient, therefore, brethren, unto the coming of the Lord. Behold, the husbandman waiting for the precious fruit of the earth, and not long patience for it, until they receive the early and latter rain. Verse 8, be ye also patient, establish your hearts, for the coming of the Lord draweth nigh. Ito po sa aklat ng Santiago, ang kapitulo'y 5, ang talatay 7 hanggang 8. Kaya ito pagkasabi, mga minamahal. Mangagtiis nga kayo, mga kapatid, hanggang sa pagparito ng Panginoon. Narito, inaasahan ng magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa na may pagtitiis hanggang sa tanggapin ang ulang maaga at huli. Mangagtiis din naman kayo, pagtibayin ninyo ang inyong mga puso sapagkat ang pagparito ng Panginoon ay malapit na. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Malakas na palakpak para sa ating buhay na Diyos. God bless you po sa pagkabasa. Ano po ang sinabi ng Biblia? Hanggang kailan ang ating pagtitiis? Pang isang buwan lang ba? Amen? Pang isang taon lang ba ang ating pagtitiis? Sabi ng Biblia, magtiis kayo hanggang sa pagdating ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Everybody say amen. Everybody shout praise the Lord. Yung ating pagtitiis ay hanggang sa pagdating ng ating mahal na Panginoon. Hindi pang isang buwan lang, hindi pang isang taon lang, mga minamahal.
Hindi sa isang century lang, habang hindi pa dumarating ang ating mahal na Panginoon, kailangan nating tiisin ang pagsubok. Kailangan nating tiisin ang mga problema. Kailangan nating tiisin ang mga pag-uusig. Kailangan nating tiisin ang kahirapan. Ito'y hanggang sa araw ng pagdating ng ating mahal na Panginoon. Dahil hindi ka makapag-sustain, hindi ka makapagpatuloy sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, kung walang pagtitiis sa puso mo at kapag hindi ka makapagpatuloy hanggang sa pagdating ng ating mahal na Panginoon, kapatid, huwag kang umasa na may langit na naghihintay sa iyo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang nais ng Diyos ay magpatuloy tayo ng mayroong pagtitiis. Magtiis din naman kayo, sabi ng Biblia, magtiis nga kayo mga kapatid hanggang sa pagparito ng Panginoon. Narito, inaasahan ng magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa. Amen? At yung magsasaka, naghihintay ito, mga minamahal, sa tamang araw ng pag-ulan. Kapag magsasaka ka, alam mo yung perfect timing ng pagtatanim. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Lalong-lalo na kung nagtatanim ka ng palay at ang iyong palayan na tinataniman ay walang irigasyon. Ang timing na hinihintay mo ay yung pag-ulan. Amen? Amen? Kapag may irigasyon, 3 beses sa loob ng isang taon nagtatanim. Pero kapag walang irigasyon, sometimes 1 beses lang sa loob ng 1 taon nakakapagtanim. At ito po ay timingan pa. Kailangan marunong kang tumiming. Ano ang buwan ng tag-araw? Ano ang buwan ng tag-init? Ano ang buwan ng tag-ulan? Kailangan marunong kang tumiming. At ang sabi ng Biblia, kapag ang magsasaka ay nagtatanim, mga minamahal, hindi siya nakafocus doon sa pagod na kanyang ilinaan sa pagtatanim. Nakapokus siya doon sa bunga ng kanilang itinatanim. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kasi namomotivate ka. Amen? Namomotivate yung isang magsasaka kapag nakapokus siya, hindi doon sa pagod. Amen? Dahil hindi biro yung preparasyon ng isang magsasaka at magpapalay bago magtanim, mga minamahal ng palay. Hindi po agad-agad itinatanim. Kinukultivate pa, binubungkal pa. Ilang beses inaararo ang palayan bago magsimula sa pagtanim. So katakot-takot na pawis, katakot-takot na pagod, katakot-takot na sakripisyo before mag-start ang isang magsasaka sa kanyang pagtatanim. Amen? Hindi siya nakapokus doon sa labor niya. Hindi siya nakapokus doon sa pagod niya. Dahil kung magpo-focus ka doon sa pagod mo, doon sa mga nagawa mo na, nakakapagod talaga. Amen. Kagaya sa amin, mga minamahal, ilang taon na po kaming nagpapagamit. Everybody shout, praise the Lord. Kung pagod lang ang pag-uusapan, pagod na rin kami. Amen? Amen. Heartless speaking, mga minamahal, kung pagod lang ang pag-uusapan, pagod na rin kami. Kung hirap lang ang pag-uusapan, hirap na rin kami. Amen? Pero kagaya ng magsasaka, yung magsasaka, hindi siya nakatutok doon sa labor niya. Hindi siya nakatutok doon sa effort na kanyang i-spend, yung kanyang oras na igugugol sa kanyang pagsasaka. Saan siya nakatutok? Doon sa bunga ng kanyang mga tanim. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Kagaya sa atin, huwag nating isipin, 10 taon na ako, Lord. 20 taon na ako, Lord. Ilang pabalik-balik, Miyerkules, Biyernes, Linggo, Lord. Matagal na akong naglilingkod, mahal na Panginoon. Kapag yung effort mo, yung labor mo, mga minamahal, na iyong ginagawa para sa gawain ng Panginoon, sa iyong paglilingkod, doon ka focus, mapapagod ka talaga. Amen? Pero kung nakatutok ka doon sa gantimpala bunga ng iyong pagpapagal, mga minamahal, magkakaroon ka ng gana, ng kagalakan sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit? Yung gantimpala na tatanggapin mo ay hindi maikukumpara ang hirap na iyong nararanasan sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Wala po sa katiting. Amen? Wala po sa kalingkingan. Yung hirap na nararanasan natin sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga po ang pagpasok ng langit ay hindi po ganoong biro. Start pa lang na naglingkod tayo sa mahal na Panginoon. Kailangan alam na natin, mga minamahal, kung ano ang hirap na ating mga minamahal, igugugol sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, if any man come after me, first let him deny himself. Second, mga minamahal, turn up his cross, take up his cross daily, and then follow me. 3 bagay ang ating ina-apply kapag tayo po'y susunod sa mahal na Panginoon. Unang-una, kalilimutan natin kung sino tayo. Amen. Amen. Everybody shout praise the Lord. Because in the sight of the Lord,
all we are equal. Tayo pong lahat ay pantay-pantay. Walang engineer, walang architect, walang doktor, walang attorney. Pagdating sa harapan ng mahal na Panginoon, hindi po nakatutok ang Panginoon, mga minamahal, sa credential mo. Hindi nakatutok ang mahal na Panginoon sa achievement mo. Gaano kadami ang trophy mo, gaano kadami ang mga minamahal medalya mo, ano ang diploma na naabot mo, ano ang kurso na natapos mo. Hindi po yan tinututukan ng mahal na Panginoon. Ang tinitingnan ng Panginoon, yung katapatan ng ating mga puso sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil anumang credential ang meron tayo, anumang achievement ang meron tayo, anumang propesyon ang meron tayo, hindi natin yan madadala doon sa langit. Pero ang sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, kapag matuto tayong magpakumbaba at maging alipin ng lahat, sabi ng banal na Biblia, magiging karapat dapat tayo sa kaharian ng langit kasama ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya ang tinututukan ng magsasaka, hindi yung labor niya. Huwag kayong titingin sa labor ninyo. Huwag kayong titingin. Ang mahal na pastor nga, although na, kung isipin, napakarami nang nagawa ng mahal na pastor. Di po ba? Amen. Since year 1975 up to the present, marami nang nagawa ang mahal na pastor. Ilang beses na siya nag-ayuno ng 40 days. Ilang beses na siya nag-ayuno ng 16 days. Ilang 21 days na. Kapag hindi siya nag-ayuno ng longer fasting, 2 meals, gabi lang kumakain ng mahal na pastor. Napakarami nang ginawa ng mahal na pastor. Pero ang sabi ng mahal na pastor, wala pa siyang nagawa. Although na marami na siyang nagawa, pero wala pa siyang nagawa. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil kapag inisip mo na marami ka nang nagawa, marami ka nang ginawa, marami ka nang labor, marami ka nang oras na iginugol sa paglilingkod mo sa mahal na Panginoon, manghihina ka, manlulupaypay ka. Pero kapag inisip mo, Lord, gagawa at gagawa dahil wala pa akong nagawa para sa iyo. Gusto kong gumawa ng gumawa para sa gawain mo, Panginoon, upang matiyak ko ang langit at buhay na walang hanggang. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. In verse 8, sabi ng Biblia, mangagtiis din naman kayo at papagtibayin ninyo ang inyong mga puso. Be ye also patient. Establish your heart, ang sabi ng Biblia. Amen? Establish your heart. Papagtibayin ninyo ang inyong mga puso. Ayaw ng Panginoon yung doubtful heart, puso na nag-aalinlangan. Kapag ang puso mo ay punong-puno ng pag-aalinlangan sa turo ng mahal na pastor, ang puso mo ay punong-puno ng pag-aalinlangan sa mga inatasan ng Diyos. Amen? Kapag ang puso mo ay punong-puno ng aalinlangan sa doktrina na itinuturo ng iglesia, kapag ang puso mo ay punong-puno ng pag-aalinlangan at pagtitiwala sa mahal na Panginoon, your heart is a doubtful heart. At ang sabi ng Biblia, mga minamahal, ang puso mo ay wala sa tamang lugar, hindi po naka-align ang puso mo, kapatid. At ang sabi ng Biblia, ang turo ng mahal na Panginoon, establish your heart. Amen? Papagtibayin natin ang ating puso sa pag-ibig, sa pagmamahal, mga minamahal sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Following verse, mga minamahal, Hebrews chapter 10, verse 36. Pakibasa natin ang sunod na talata. Amen. From the book of Hebrews, chapter 10, verse 36. For ye have need of patience, that after you have done the will of God, you might receive the promise. Dito po sa aklat ng Hebreo, ang kapitulo 10, ang talatay 36, mga minamahal. Sapagkat kayo'y mga nangangailangan ng pagtitiis upang ang inyong magawa ang kalooban ng Diyos ay magsitanggap kayo ng pangako. Amen. Malakas na palakpak para sa mahal na Panginoon. Malakas na palakpak para sa ating buhay na Diyos. God bless you po sa pagkabasa, mga minamahal. Sabi ng banal na Biblia sa verse 36, mga minamahal, sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis. Ikaw, ako, tayo na nandito ngayon, na gustong pumasok ng langit, tandaan ninyo, ang pagpasok ng langit, hindi pwede yung nakadikwatro lang. Yung pagpasok ng langit, hindi pwede yung pa-easy-easy lang na naglilingkod. Amen? Yung pagpasok ng langit ay hindi tayo katulad ng switch na on and off. Amen? Di ba yung switch, kapag i-on mo, umiilaw, kapag i-off mo, namamatay? Ayon ng Panginoon, ng ganong klaseng paglilingkod na on and off. Amen? Kapag Sunday, naka-on. Pag Monday, Tuesday, naka-off. Amen? Kapag gawain, naka-on. Kapag walang gawain, naka-off. Ayon ng mahal na Panginoon, ganong uring relasyon. Gusto ng ating mahal na Panginoon, maging committed tayo palagi
sa paglilingkod natin sa ating buhay na Diyos. Ang sabi ng banal na Biblia sa verse 36, sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis. Ang ating kailangan walang iba, kundi maging matiisin tayo upang makapagpatuloy tayo sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bahalang napapagod, basta masunod ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating buhay na Diyos. Sabi ng Biblia, sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos. Yung purpose, kaya tayo magtitiis, ay upang magawa natin ang kalooban ng Panginoon, sapagkat kailanman ay hindi natin magagawa ang kalooban ng Panginoon kung walang mga pagtitiis sa ating mga puso. Amen. Amen. Dahil ang paggawa sa kalooban ng Panginoon, hindi pang isang araw lang. Ang paggawa sa kalooban ng Panginoon, hindi pang 2 araw lang, hindi pang 1 linggo lang, hindi pang 1 taon lang. Ang paggawa sa kalooban ng Panginoon, that is lifetime commitment, mga minamahal. Lifetime relationship. Patuloy nating gagawin ang kalooban ng Panginoon habang tayo po'y nabubuhay, habang tayo po'y may lakas. Sabi ng Biblia, kailangan natin ng pagtitiis upang makagawa tayo sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ang sabi ng Biblia, at magsitanggap kayo ng banal na pangako. Palakpakan po natin ng Panginoon. Tingnan mo ang sequence. Pagtitiis. Pag may pagtitiis ka, makasunod ka sa kalooban ng Panginoon. Kapag makasunod ka sa kalooban ng Panginoon, tatanggap ka ng gantimpalang ipinangako ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Pag-pray natin na, Lord, dagdagan mo yung pagtitiis namin. Na kahit nakakapagod na, Lord, tuloy pa rin, maglilingkod kami pa rin sa iyo. Kasi normal lang naman po yan, bilang tao, napapagod ka talaga eh. Sino ba sa atin dito ang hindi napapagod? Wala. Lahat tayo napapagod. Amen? Pero salamat sa mahal na Panginoon na palaging nagkukomport ang mahal na Panginoon. Amen? Kapag latang-lata na tayo, magugulat na lang tayo, ikukomport tayo ng mahal na Panginoon. Ang Diyos mismo yung gagawa ng paraan para makomport tayo. Sometimes ayaw na natin. Gusto na nating tumalikod. Gusto na nating bumitaw. Gusto na nating umayaw. Dahil nabibigatan na tayo doon sa burden na pinapasaan natin. Amen? Amen. Mahirap kaya? Di po ba? Yung hindi nahirapan, magsabi ng amen. Walang umimin sa inyo. Ibig sabihin, lahat tayo nahihirapan doon sa burden na pinapasaan natin. Kayo nga na hindi preacher, nahihirapan kayo, kami pa kaya na preacher? Heartily speaking, mga minamahal, hindi biro maging preacher. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga, may mga kapatiran tayo kahit may calling na. May mga signs na ibinibigay ng Panginoon, ayaw pa rin eh. Gustong gamitin ng Panginoon. Hingi ng sign, bibigyan ng sign, ayaw pa rin. Praise the Lord. Kasi hindi biro yung burden. Hindi biro yung pinapasaan nating hirap. As a choir member, adult choir, finest choir, di ba may mahirap yung burden na pinapasa natin? May mga rules, may mga regulation, may mga kailangan natin gawin. Mga minamahal, sometimes napapagod din tayo bilang tao kung atin lang gusto nating bitawan yung mga tungkulin na ito na nakaatang sa ating mga balikat pero hindi natin kayang bitawan dahil iniibig natin ang Diyos, iniibig natin ang ating kaligtasan. Mahalaga para sa atin yung tungkulin na ating ginagampanan. In that way, ma-express natin the Lord, kahit hindi ko sabihin sa iyo, mahal na Panginoon, na umiibig ako sa iyo, pero sa magitan ng aking pagtalima, pagpapahalaga sa tungkulin na inatang mo sa aking balikat, Panginoon, gagawa ko sa kalooban mo dahil umiibig ako sa iyo. Si Peter, ano sabi ng mahal na Panginoon kay Peter? Peter, do you love me? Yes, Lord, I love you. Feed my sheep, feed my flock. Second time, Peter, do you love me? Yes, Lord, I love you. Feed my sheep, feed my flock. Pangatlong tanong, Peter, do you really love me? Sabi na, Lord, you know my heart. I really love you. I truly love you, Lord. Sabi ng mahal na Panginoon, if you really and truly love me, feed my sheep, feed my flock. Amen. Palakpakan po natin ng mahal na Panginoon. To express your love. No need na nasabihin natin, I love you. Kasi napaka-awkward naman kung ang lakas mong magsabing I love you, pero araw ng linggo, wala ka dito. Diba? Awkward naman yun. Na sabihin, Lord, I love you. Pero gawain, wala ka dito.
Hindi ka nagtatapat sa pagbibigay ng ikaputhandog. Sasabihin mo, Lord, I love you. Pero pag nasa bahay ka, pa-short-short ka na, pasando-sando ka na, wala ka ng kabanalan, sinong linuloko mo? Sinong dinadaya natin? Hindi ang mahal na Panginoon. Ang dinadaya natin ang sarili natin. Amen? Hindi pure yung love natin sa Panginoon. Kaya, no need to say I love you na. Huwag na po natin, kahit hindi na po natin sabihin na mahal natin ang Panginoon. Do what His will. Gawin mo kung ano ang kalooban niya. Yan ang nagpapatunay na iniibig mo ang mahal na Panginoon. Sabi ng banal na Biblia, if you love me, keep my commandments. If you love me, you really love the Lord? If you love the Lord, keep His commandments. Ganun lang kasimple. Ganun lang kasimple. No need na ipagsigawan natin. Mga minamahal, sa maraming dako na mahal natin ang Panginoon. Ang kailangan lamang natin gawin ay gawin natin kung anong kalooban ng Panginoon sa buhay natin. Last verse po, mga minamahal, 2 Thessalonians chapter 3, verse 3. Amen. The second epistle of Paul to the Thessalonians, chapter 3, verse 3. We are bound to thank God always for you, brethren, as it is meet, because that your faith groweth exceedingly, and the charity of every one of you, all toward each other abounded. Sound. Amen. 2 Thessalonians, Brother Richard, kindly po. 2 Thessalonians, chapter 3, verse 3. Amen. From the book of 2 Thessalonians, chapter 3, verse 3. Amen. We are bound to thank God always for you, brethren. Chapter 3, verse 3. Second. Or rather, mga minamahal, praise the Lord po. But the Lord is faithful, who shall establish you and keep you from evil. Amen. Dito po sa aklat ng mga pangalawang Tesalonika, ang kapitulo'y 3, ang talatay 3, ganitong pagkasabi, mga minamahal. Ngunit tapat ang Panginoon na magpapatibay sa inyo at sa inyo'y mag-iingat sa masama. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. God bless you po sa pagkabasa. Nakaka-bless ang salita ng mahal na Panginoon. Amen? Sabi ng Biblia, hindi man tayo maging tapat sa Kanya, ang Panginoon ay mananatiling tapat. Tumalikod tayo sa Kanya, iwanan natin Siya. His faithfulness remain endureth forever. Mananatili yung katapatan ng mahal na Panginoon. Yun po yung salita na, kaya we are so much confident sa paglilingkod sa mahal na Panginoon because our God is faithful in all His promise. Amen? Tapat ang Panginoon kasi sa kanyang pangako. And it's, mga minamahal, proven 100%. It is tested na sa tagal nating paglilingkod. Nasubok na natin yung katapatan ng mahal na Panginoon. Hindi siya nagkulang, hindi niya tayo iniwan, hindi niya tayo pinabayaan. Although nagkulang tayo, nagkamali tayo, nagkasala tayo, pero yung faithfulness ng mahal na Panginoon ay talagang mayaman, hindi naubos, hindi natatapos. Hallelujah! Yung katapatan ng mahal na Panginoon. Sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, but the Lord is faithful, who shall establish you and keep you from all evil. I-establish ka ng mahal na Panginoon through His faithfulness. Dahil sa experience mo sa katapatan ng Panginoon, magiging establisado ka sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Hindi ka lang niya papapagtibayin sa paglilingkod sa Diyos. Sabi ng Biblia, mga minamahal, sabi ng salita ng mahal na Panginoon, and He will keep you from evil. Iingatan ka ng Panginoon sa mga gawa ng masama. Palakpakan natin ang Diyos. Meron po tayong isang kapatiran, beloved brother David Binoraga. 4 years po silang mag-asawa ng kanyang beloved wife. Hindi po sila nagkaanak. Naririnig niyo yung mga testimony na 5 taon, 6 na taon, wala pang anak, pero nagtapat lang sa paglilingkod sa Panginoon. Yung pagtatapat na walang lubag, ha? Yung word na walang lubag, walang hinto. Hindi yung nagtatapat ka ngayong buwan, next month, hindi ka na naman nagtatapat. Sunod na buwan, magtatapat ka. Yung bang consistent na katapatan sa paglilingkod sa Panginoon, yun ang gusto ng Diyos. 4 na taon silang mag-asawa, wala silang anak. So nagpipray sila na, mahal na Panginoon, sila nga Lord, binigyan mo ng anak, kami pa kaya? Yung iba dyan, 3, 4 ng anak, kami ni isa, wala pa.
So nagpipray sila. Alam nila, mga minamahal, they need to touch the heart of the living God. Alam nila sa puso, sa isip nila na kailangan nilang hipuin ang puso ng mahal na Panginoon. Dahil kapag mahipo nila ang puso ng mahal na Panginoon, in God there is nothing impossible. Amen. Amen. Kaya nagtapat sila sa pagbibigay. Palagi nilang sinaset aside yung kanilang tithes and love offering. Gusto nilang mahipong puso ng mahal na Panginoon. Dumadalo palagi sa gawain. Kahit naliliit, dumadalo. Amen? Napakalayo ng nasa Barugo sila, ang gawain nasa Tacloban, napakalayo ng Tacloban, dumadalo sila doon. Dahil gusto nilang mahipong puso ng Panginoon. Sa bahay, lumalakad sila ng may kabanalan. Ginagawa nila lahat ng turo ng iglesia, turo ng mahal na pastor. Amen? Dumating po yung point na after 4 years, yung kanyang beloved wife, mga minamahal ko, ay na-delay sa kanyang monthly period. 1 buwan, 2 buwan. Para mawala yung kanilang mga minamahal pag-aalinlangan, sila po ay nagpa-check up. Nung sila po ay nagpa-check up sa ospital, mga minamahal, sabi ng doktora, confirm, buntis ka. Di natuwa silang dalawa. Dahil buntis, mga minamahal sila, for almost 4 years na kanilang hinintay, mga minamahal, at last, buntis siya. Kaya lang sabi ng doktor, buntis ka nga, pero critical ang iyong pagbubuntis. Sabi nung kapatiran natin, bakit Dok? Anong problema? Sabi niya, yung anak mo, 2 months na, pero wala sa ovary. Yung anak niya, yung fetus, yung bata, doon tumubo sa fallopian tube. Everybody shout, praise the Lord. Alam po ninyo, yung cases niya, mga minamahal, is 1 out of 100 pregnant woman, yung cases niya, mga minamahal ko, ay napaka-rare. Hindi lang po rare yung kaso ng kanyang pagbubuntis. Ito po ay napaka-risky pa, mga minamahal. Dahil doon sa fallopian tube, mga minamahal, nag-stuck, mga minamahal ko, yung fetus. Hindi po doon sa ovary niya. Everybody shout, praise the Lord. Ang tawag po nito, mga minamahal ko, ay, mga minamahal, ectopic. Amen? Ectopic pregnancy, mga minamahal. Yun po yung tawag doon sa kanyang pagbubuntis. Ang sabi ng doktor, kailangan yung bata na yon na nandun sa fallopian tube ay makuha. So, uoperahan siya, mga minamahal, worth of 100,000. Sabi niya, mahal na Panginoon, uwi sila sa bahay nila. Lungkot na lungkot silang mag-asawa. Dapat sana, napakasaya na nila eh. Dahil for almost 4 years, mga minamahal, buntis na siya. Dapat masaya sila. Pero yung balita ng doktor, instead na maging masaya sila, napanghinaan sila, mga minamahal ko ng loob. Amen? Amen? Sometimes, minsan, ganun ang Kristiyano, mga minamahal, kapag may mga problema, may mabibigat na mga surulinin, nauunahan tayo ng question sa mahal na Panginoon. Nagtatanong tayo agad, Lord, bakit nagkaganito? Alam po ninyong sabi ng doktor, kailangan maoperahan ka. Kukunin ng bata at pagkatapos yung fallopian tube niya, amen, yung fallopian tube niya from urinous, ito po yung mga minamahal, doon po nagmimit yung egg cells at saka sperm cells. Yung egg cells, mga minamahal ng babae at sperm cells ng lalaki. Kapag ito po ay nag-meet, ito'y tinatawag na life. May buhay na po ito. Kaya po, bawal po sa atin, mga minamahal, ang mag-take ng mga drugs, mga gamot para sa pampalaglag ng bata. Dahil kapag mag-meet na po ang sperm cells at egg cells, that is life. Hindi na rin po pwedeng i-abort. Amen? Bawal po sa atin ng abortion. Dahil kapag mag-meet ang egg cells at sperm cells, it is life. Para ka na rin pumatay ng tao. Amen? So, nalulungkot siya dahil kukunin yung bata, mamamatay yung bata, amen. Pagkatapos, pag kinuha ang bata, yung fallopian tube na dinadaanan, mga minamahal ko, papunta sa ovary, ito'y tatanggalin. Means to say, hindi na sila magkakaanak kailanman. Amen? So malaking problema nila, Lord. Gusto naming magkaanak, pero ang bigat ng problema namin kinakaharap. Amen? Amen. Pag hindi naman kunin lang yung bata, ibalik yung fallopian tube, mga minamahal, tahiin uli, kunin lang yung fetus. Magkukos ng lifetime bleeding po, mga minamahal, sa kanya, habang buhay siyang magbi-bleed. Amen. Amen. Pagkatapos, hindi pa po siya mag-aanak, magkukos pa po ito ng cancerous. Gagasto siya ng malaking pera, pero risky yung kanyang sitwasyon. Sabi niya, mahal na Panginoon, sabi nilang mag-asawa, Lord,
Wala kaming magagawa sa problema naming ito. Pero ang sabi niya, mahal na Panginoon, sabi ng misis, total, ganun na rin naman. Kukunin ng bata, hindi rin tayo manganganak. Bahala na lang ang mahal na Panginoon sa bata natin. Amen? Sila po yung nagpa-counsel. Ang sabi ng preacher na nag-counsel sa kanila, sis, buhay ang Diyos natin. Totoo ang Diyos natin. Tapat ang Diyos natin. Makapangyarihan ang Diyos natin. Magtiwala lang kayo dahil ang Diyos maghihimala. Alam niyo, mga minamahal, araw at gabi silang umiiyak sa mahal na Panginoon. Sabi niya, Lord, kung ito man ay pinahintulot mo, buong puso namin pinapasalamatan. Pero yung pera na ibibigay namin sa doktor, mahal na Panginoon, hindi namin ibibigay, mas mainam pang ibigay na lamang namin ito sa ganal na gawain mo, mahal na Panginoon. So ganun pa rin ang kanilang ginawa, dumadalo, nananalangin, madaling araw pa lang silang mag-asawa, although na may mga trabaho sila, gumigising sila ng madaling araw, umiiyak, nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Gaano katapat ang ating buhay na Diyos. Dumating pong schedule ng kanilang another check-up, mga minamahal, alam po ninyo, nung sila po ay nagpa-check up, mga minamahal ko yung doktor. Amen? Dahil sila po ay nag-ayuno, nanalangin sila, ilang araw silang nag-alay ng pag-aayuno, nag-leave sila sa trabaho, inalay ng pag-aayuno ang mahal na Panginoon, talagang sa Diyos, ay walang imposible. Yung fetus, na nandun sa fallopian tube, sabi ng doktor, yung batang ito ay mamamatay dito dahil mga minamahal, masusuffocate yung bata, mamamatay. Dahil maliit yung fallopian tube, lalaki ng lalaki yung fetus, mamamatay talaga ang bata at hindi yan nabubuhay dyan. Doon talaga yan nabubuhay sa ovary. Nagulat yung doktor, mga minamahal, after 10 days, mula na nagpa-check up sila, bumalik sila after 10 days, yung bata na nasa fallopian tube, normal na po yung kalagayan doon sa ovary. Grabing himala ng mahal na Panginoon. Ito po yung sinabi ng banal na Biblia, God is faithful. Amen? And who established you, sabi ng Biblia, i-establish tayo ng mahal na Panginoon and keep us from all evil. Yan ang pag-iingat, yan ang proteksyon ng mahal na Panginoon. Kapag tayo po ay umiibig sa Kanya, kahit kritikal ang sitwasyon, kahit hindi ka panipaniwala, kahit imposible, kahit ka mangha-mangha, pero sa Diyos ay walang imposible, walang mahirap sa ating mahal na Panginoon. Sa oras nito, minamahal, awitan natin ang mahal na Panginoon. Be patient in the Lord. Mga minamahal, serve the Lord patiently. Paglingkuran natin ang mahal na Panginoon na merong magtitiis, minamahal. Kung gusto natin ng langit at buhay na walang hanggan, mangkin ang pangako ng mahal na Panginoon. Huwag tayong tumingin sa mga pagod nating ginagawa sa paglilingkod, mga minamahal. Huwag nating tutukan yung labor natin. Huwag nating tingnan yung ginawa natin para sa gawain ng mahal na Panginoon. Ang tutukan natin yung bunga ng ating pagpapagal, yung pangako at gantimpala na ilinaan ng ating mahal na Panginoon. Awitan natin ang Diyos. Hallelujah. Luwalatiin natin ang mahal na Panginoon sa oras nito. What a faithful We are blessed among the blessed, minamahal. Dahil nakilala natin ang tapat ng Diyos. What a faithful God. Hindi niya tayo iiwan, mga minamahal at pababayaan man. His faithfulness endureth forever. Hanggang sa walang hanggang ang katapatan ng mahal na Panginoon sa atin na umiibig sa Kanya. Lord, I come before your throne of grace. I put rest in your presence and fullness of joy, and worship, wonder, I behold your grace. See what a faithful God am I. What a faithful God. Yes, Lord. Tayo po'y mawit sa mahal ng Panginoon. What a faithful God. What a faithful God am I. Yes, Lord. Hallelujah. Faithful God. Puri ka, mahal ng Panginoon. Salamat sa katapatan mo sa buhay namin. Kailanman hindi ka nagkulang.
Kailanman hindi mo kami pinabayaan, mahal ang Panginoon. Katapatan mo, ipagpakailan mo kailan naman. Kabagin mo, hindi na uubos, mahal ang Panginoon. Katapatan mo, hindi na tatapos. Hallelujah, hallelujah. In the shedding of the wings, in my heart to remind, see what a faithful God am I. What a faithful God am I. What a faithful God. Yes, Lord, hallelujah. Hallelujah. What a faithful God am I. Faithful in every way. What a faithful God. Ay, may bawit sa mahal ang Panginoon. What a faithful God. What a faithful God. God is so faithful. What a faithful God. So faithful in every way. What a faithful God am I. What a faithful God is so faithful. What a faithful God am I. Faithful in every way. What a faithful God am I. Ay, may bawit sa mahal ang Panginoon. What a faithful God. He is so faithful. What a faithful God am I. Sabay-sabay tayo. Faithful Sabay-sabay tayo. He is faithful in every way. What a faithful God am Thank you, Jesus. Salamat. What a faithful God. He is so faithful. What a faithful God am I. Faithful in every Tuloy natin gawitin ang mahal ang Panginoon. What a faithful God am I. Lahat tayo mawit. What a faithful God. What a faithful God am I. You're faithful in every way. What a faithful God. Hindi ka nagkulang, mahal ang Panginoon. What a faithful Ikaw ang Diyos na tumutugon sa aming mga panalangin. Ikaw ang Diyos na nag-iingat. What a faithful God. Hindi nagkulang. Faithful in every way. Oh, what a faithful God. Thank you, Jesus. What a faithful God. He is so faithful. What a faithful God. Faithful. Yes, Lord. Faithful, faithful in every You're so faithful, Lord Jesus. Hindi po matatawaran ang iyong katapatan sa buhay namin, mahal na Panginoon. Wala ng araw na ikaw ay aming makilala. Hanggang sa oras nito, mahal na Panginoon, hindi po namin naalala na kami iyong pinabayaan. Wala po kaming naalala na kami iyong pinabayaan, mahal na Panginoon. Tunay ng katapatan mo ay dakila. Ang pag-ibig mo ay wagas, mahal na Panginoon. Hindi mo kami pinabayaan.
nakita namin, Panginoon, sa haba ng taon na paglilingkod namin sa iyo. Napakabuti mo, mahal na Panginoon. Napakabuti mo. Napakabuti mo, mahal na Panginoon, sa buhay namin. Napakabuti mo, mahal na Panginoon, sa buhay namin. Hindi ka nagkulang, mahal na Panginoon. Wala kang ibang may gaganti sa mga kabutihan ginawa mo sa aming buhay, kundi paglikuran ka, mahal na Panginoon, ng buong puso, buong isip, lakas ka, mula sa krus ng Kalbaryo, mahal na Panginoon, hanggang sa ikaw ay nabayumay. Ipinamala mo sa amin ang iyong labis na pagmamalasakit sa amin, mahal na Panginoon. Labis na pagmamahal. Grabing paglingap, grabing pagtanggap mo sa amin, mahal na Panginoon. Hindi man po kami karapat-dapat. Ngunit kami yung kinamagan, mahal na Panginoon, kami yung pinagpala. Ikaw ang lahat sa amin, mahal na Panginoon. Kapag kami nanghihina, kami nanlulupaypay, ikaw ang nagpapalakas sa amin. Kapag kami natatakot, kami nababalisa, nababagamang sa maraming bagay, inaaliw mo kami, mahal na Panginoon. Kapag kami nababagamang, pinapanatag mo ang aming mga kalooban. Saan kami pupunta, mahal na Panginoon? Saan kami patutungo kung kami lalayo sa iyo? Sa iyo lamang namin nasumpungan, mahal na Panginoon, at salitang may buhay. Sa oras nito, minamahal,